Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-usapan, kung saan pag-uusapan po natin ang ilang mga issue at mga bagong usapin o trending nitong mga nakaraang linggo. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At syempre po, live nyo na po kaming napapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service sa audio streaming. Para po doon sa mga gusto pong makinig sa ating online radio, i-download nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store para sa Android users. At sa Apple Store naman po para sa mga Apple phone users. Available din po ang Radyo Pilipinas World Service sa Facebook page. So, i-search nyo lamang po ang official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at maging sa ating YouTube. Sa episode ngayong araw ng ating programang Usap-usapan ay meron po tayong mga panauhin na makakasama. Sa unang bahagi po ay makakausap po natin si Sir Aldrin Corpuz, isang molecular biologist at researcher po mula sa Central Luzon State University. Alamin po natin sa kanya itong rapid on-site test kits para po sa leptospirosis at schistosomiasis. At ito po ay project sa pakikipagtulungan sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development o DOST-PCHRD. At sa ikalawang bahagi naman po ng ating palatuntunan, kasama naman po natin mamaya si Sir Lian Porquia, ang founder po ng BPO Industry Employees Network o BIEN Pilipinas. At pag-uusapan naman po natin kasama si Sir ang Keep Call Centers in America Act. Ayan o, curious po siguro kayo kung ano po yan. Kanina po natin patatagalin, eto na po. So kahapon nga umulan po ng malakas at may mga pagbaha na naman po lalo sa ilang lugar sa Metro Manila. Kaya naman, pinapayuhan ang publiko na iwasan ng tubig baha dahil ito ang pangunahing pinagmumulan ng sakit na leptospirosis. Sa katunayan, nagpahayag na si Department of Health o DOH Assistant Secretary at Spokesperson Dr. Albert Domingo na dapat bawalan ang mga bata na maglaro sa baha. At kung napalusong man sa bahaan niya, agad na hugasan ng sabon at malinis na tubig ang katawan, magpatingin sa pinakamalapit na health center o sa Lepto Fast Lane ng DOH Hospitals upang mabigyan ng tamang gamot. At alam niyo po ba, kagaya ng nasabi natin, kaugnay ng usaping ito, mayroong mga mananaliksik na Pilipino ang gumawa ng rapid on-site test kits para sa waterborne diseases na leptospirosis at schistosomiasis. Ano ba ang rapid on-site test kits na ito? Malalaman natin mula kay Sir Aldrin Corpuz, isang molecular biologist at researcher mula sa Central Luzon State University at sa pakikipagtulungan sa iba pang mga mananaliksik sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development. Kasama natin live via Zoom si Sir Aldrin. Magandang araw po, si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service at welcome po sa Usap-usapan. Maganda pong umaga, Miss Bea, at sa inyo pong tagapakinig at manonood sa programang Usap-usapan.
Ayun, maraming salamat po Sir Aldrin at pinaunlakan niyo po kami kahit na Saturday, baka po ay supposed to be naka-day off kayo. So maraming salamat po sa inyong oras. Ngayon, curious po kami dito kasi napaka-useful nito no sa mga panahon ngayon kung saan na tag-ulan at syempre yun nga, recently nga ay nababalitaan natin na tumataas po yung bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. So ano po ba itong inyong innovation, Sir Aldrin, na rapid on-site test kits para sa hindi lamang leptospirosis kundi maging sa sakit na schistosomiasis, sir? Sa pangunguna po ng aming project leader na si Dr. Robihilda Pargeson Alili, nakapaloob sa mga mandato ng Philippine Council for Heart Research and Development ang mga research priorities area at nakita po ng aming project leader na merong malaking gaps or research gap kung saan ang pag-detect ng mga sakit na kung saan andun sila mismo, for example, sa flood and environmental samples, ay wala pa sa Pilipinas. Mm-hmm. So, under sa research priority areas ng DOST-PCHRD, ang emerging and re-emerging diseases. So, nung napag-alaman ng aming project leader na malaki ang research gap dito, ay nakipag-ugnayan ang aming project leader sa DOST upang mag-propose po ng research regarding sa on-site biosensor test kit for leptospirosis and schistosomiasis from environmental and floodwaters. Ayun. So dahil po pala napansin na merong gap or kumbaga kakulangan, kaya po kumbaga na-inspire ang ating mga researchers na talagang gawin ito, no? So ang tanong po namin sa inyo, sir, paano po ba ito dinevelop? Meron na po bang mga dati na kayong basis para gawin ito? Para po kasing nako-compare natin siya pag narinig natin yung rapid on-site test kits, no? Yung COVID-19, meron din silang rapid antigen test. So, paano po ba ito dinevelop, Sir Aldrin? Initially, ang unang phase 1 ng project ay way back 2018. Ang kaibahan po ng na-develop naming rapid on-site test kit compare sa sinabi nyo po COVID antigen test kit ay ito po ay DNA-based. So, idinedetect ng biosensor na dinevelop po namin ang presence ng DNA ng Leptospira na nagkokos ng leptospirosis at Schistosoma japonicum, ang parasite po na nagkokos ng schistosomiasis. So, ang kahibahan po nito is sa COVID antigen test kit, for human use po siya. So, in vitro diagnostic po ang kit na ito. Pero yung sa amin po is on-site water-based po. Kung saan yung source mismo na may possibility na merong Leptospira at Schistosoma japonicum ay meron sa mga lugar tulad ng mga babahang lugar at mga mabasang lugar. Ayun. Ang pagkakaiba po ng dalawang ito is mas sensitive po ang DNA-based dahil idinedetect nito mismo ang DNA makeup or genomic makeup ng DNA ng sakit mismo. So, mas madedetect niya ng precise at specific ang mga sakit ng nagkokos ng Leptospira or leptospirosis or schistosomiasis. Okay, so malinaw po iyon sa ating mga kausap-usapan dyan na nakikinig, no? At nagtatanong kung ano yung pagkakaiba nitong rapid test kit para sa leptospirosis at yung kumbaga medyo mas familiar tayo dahil nga dun sa pandemic ay dahil itong rapid on-site test kit ay ginagamit siya doon sa mismong lugar kung nasaan yung kumbaga tubig, baha. At syempre itong tinitest nito ay yung kumbaga DNA ng
nung mismong bacteria, no? Pero ang kumbaga yung mga antigen test na ginagamit for COVID sa tao siya ginagamit. And also minsan 'di ba pumupunta talaga tayo sa mga hospitals kasi doon available, no? So yun yung mga differences niya doon sa ating mga test kits na medyo mas familiar tayo. Sir Aldrin, ito po ang tanong namin ngayon. Paano po ito ginagamit at gaano katagal? Wari, pag itetest mo, kagaya nakikita natin sa Facebook live streaming natin na talaga yung mga researchers natin, tinetest yung tubig doon sa mga areas. Gaano po katagal bago makuha yung result na, ay, merong posibleng dito, makuha tayong sakit na leptospirosis kasi itong test natin, no? Ito pinapakita. So, how long po and paano po siya ginagamit, sir? Ang dinevelop po naming biosensor is nasa mismong kit na po siya. Ibig sabihin, kompleto po. From the consumable, yung biosensor, at saka yung mga disposable materials. Andun na po lahat sa isang box. Ngayon, nakapaloob po sa isang box ay may 12 biosensor. Ang dalawa po dito ay gagamitin bilang control test para ma-assure natin ang mga gagamit na working ang biosensor. So, ang matitira po ay may 10. 10 biosensor. So, may 3 madaling step po ang ginagamit bago kung paano gamitin yung biosensor. Una po ay sample extraction kung saan po ay meron din pong ipoprovide ang team na proprietary filter kung saan idadaan natin yung filter sa baha para maitatrap po yung Leptospira or Schistosoma japonicum sa filter na ito. Then, meron pong pangkuha na din sa may test kit na ito. Kukunin lang po natin sa filter. Okay. Then, itatransfer po natin siya sa mga tubes. May tinatawag na tubes. So, gagamit din po tayo ng plastic vessel kung saan ito ginagamit pang durog. So, dudurugin natin yung nakuha nating filtrate kung saan may suspected Leptospira or Schistosoma japonicum sa baha na yun. Dudurugin po siya. Ang function po nun kung bakit dinudurog, para lumabas yung DNA and para ma-inactivate na po mismo yung sakit. So, hindi na siya infectious dahil patay na po siya. Then, after po nun, after madurog, ililipat na po siya sa bios. Okay. Ayun, so medyo nag-freeze po si Sir Aldrin, so antayin natin. Ayun, go ahead typically, po. ang mga diagnostic. Okay. Nawala ulit si Sir. Celsius. Pero ito pong na-develop po namin biosensor ay kaya pong i-store at room temperature. So, hindi po siya masisira. Okay. Naka-dried format po siya. Nakatuyo po yung mismong biosensor. Tapos po, yung dinurog po na sample, ililipat lang po natin dun sa tuyong biosensor. So, mamere-rehydrate na po siya. So, mababasa. Then, after po nun, i-stay lang po natin siya sa isang malinis na lugar kung saan walang tubig. At ang amplification po kasi typically ay ginagawa at 60 to 65 degrees Celsius. Yun po ang typical na isothermal DNA-based detection kit. Pero dito po sa ating biosensor na develop, hindi na po natin kailangan ng mga aparato dahil mag-a-amplify po siya ng DNA at ambient temperature. So kung anong temperature sa labas, kaya niyang mag-amplify ng DNA. Then, maghihintay lamang po tayo ng 15 to 45 minutes para mailabas niya ang resulta. So may dalawa pong kulay na kapansin-pansin ang pagkakaiba. Kapag po ang biosensor ay nagkulay ng blue or violet, ito po indicated na merong sakit sa nakuhang filter ng. So color blue or violet pala yung nakikita doon sa test kit, no? Para malaman natin na itong tubig na to merong palang sakit na makukuha, no? Ang magiging typical ko. Yes, sir. Medyo nawawala si Sir Aldrin, no? Sa baha.
Okay. Balikan lang natin yun, Sir Aldrin, no? Kasi medyo nawawala po kayo. Pero yung narinig po natin, bago po kayo mawala, you were saying po na blue o violet po yung kulay nakikita sa test kit para malaman po natin na positive siya sa yung sakit na leptospirosis. Tama? Yes po, tama po kayo. Ayun. And go ahead po, sir. Continue po. So, kapag naman po nagbago yung kulay ng biosensor kung saan magiging gray or transparent po ang kulay nito, ibig sabihin po wala po yung sakit na leptospirosis or schistosomiasis sa baha. Okay. Ayun. So, green naman, ang ibig sabihin wala. So, safe tayo, no? Ayan. At napakaganda din po kasi parang set na tong test kit ni na sir. Hindi lang isa or dalawa ang laman, kundi 12. Ang unang 2 dito ay control test, no? So, malalaman mo dun, ganyan. And then, the remaining 10, yun talaga yung pang-test talaga nila. So, nag-aantay lang tayo ng 15 to 45 minutes para malaman itong results kung blue o violet ba, which is positive dun sa sakit, or green, wala yung leptospirosis at yung schistosomiasis. Sir, may isa pa po kaming tanong. Pwede po bang gawin itong test na to ng kahit sino po, or kailangan mga dalubhasa or expert lang po kagaya ninyo ang pwedeng makagamit? Paano po yung pagiging user-friendly nito, sir? I'm sorry po, medyo nagputol po. Hello, sir? Okay na po ba ako ngayon? Hello? Medyo mahina daw yung ating signal. Hello, Sir Aldrin. How about now po? Okay na po ba ang ating communication? Naririnig na po ba ako? Okay. Yes po. Ayun. So, tinatanong ko kanina, Sir Aldrin, kung gaano po ka-user-friendly itong ating test kit sa leptospirosis at sa schistosomiasis. Pwede po bang gamitin ito namin? For example, dito na mga curious gumamit, or mga experts lang po ang pwedeng gumamit nito? Inirekomenda po ng aming project leader na magamit po siya ng mga barangay health workers, medical professionals. Sa kanila po talaga, kaya po na-develop ang kit po nito ay para sila po ang mga beneficiaries. So mainly, para po ma-empower po ang community natin na para malaman ang extent ng presence sa mga sakit tulad ng leptospirosis, para malaman kung sa barangay o kung magbabaha, saan lilipat ito. So, ang difference po nito as a molecular biologist, during our phase 3, idinala po natin ang mga kit sa Leyte. Okay. Kung saan ipinatry po natin sa mga barangay health workers, nurses, medical technologists, and other health professionals kung gaano ba kadali gamitin ang kit na ito. Dahil napaka-importante po as a researcher na malaman din ng pinakagagamit mismo kung okay ba ito, madali ba itong gamitin, hindi ba siya ganong kahirap. Pero ang mga initial survey forms po namin ay sinabing madali po siya and makabago, at hindi pa po sila nakakita ng mga ganitong uri ng rapid on-site test kit. Ayun. So, mabuti naman po kasi, syempre, hindi lang naman exciting, no, na meron tayong bagong nadiscover na ganito, lalo na very useful sa mga panahon ngayon, kundi concern din natin kung madali ba siyang gamitin ng talagang mga tao na intended gumamit. Sabi ni Sir Aldrin, pwede siyang gamitin ng ating mga barangay health workers para malaman na rin natin kung alin na mga barangay yung may mga baha na pwede makakuha ng sakit dyan, ng leptospirosis. Sir, ito naman po, since nasabi nyo po na initially pwede siyang i-roll out sa ating mga barangay healthcare workers, pero para po sa mga
ordinary na masa. Like for example, siguro i-cite ko na rin ang ating mga field reporters, no, sa media na gustong i-test kung sakaling mag-field sila tapos may baha doon, no, i-test nila. Nabibili po ba ito? Is it available po sa ating mga masa na gustong gumamit? Ano po ba, or kung kailangan po ba bang dumaan ito sa, ano bang tawag doon, FDA approval? Sir Aldrin, pwede niyo po bang ipaliwanag? Currently po, ang aming biosensor ay on intellectual property applications po. Okay. And then will soon be submitted po sa FDA for appropriate licensing. So, for now po, ang aming biosensor test kit ay hindi pa po siya commercially available. Okay. Ngunit sabi po ng aming project leader, kung meron pong interesadong LGU, provincial government, and other public health agency na gustong ma-try gamitin ang biosensor, pwede pong makipag-ugnayan sa amin para po ma-try din po namin sa mga lugar nila kung para malaman nila din kumbaga kung may mga sakit na ba sa lugar nito dahil recently po dahil sa mga habagat at mga bagyo. Yes. Bumabaha po siya. So ganun pa lamang po ang aming estado ng biosensor. And hindi pa po siya intended po siya talaga sa public health agencies or sa mga local government health units. Okay. So for now, hindi pa po siya available for, sabi niya, hindi pa siya nako-commercialize. Kasi syempre, nabanggit ni Sir Aldrin, ito ay parang intellectual property pa at idadaan pa po sa Food and Drug Administration, yung FDA licensing niya on the process. Sir Aldrin, would you know po kung how long magte-take yung FDA licensing, if ever? Ang aming biosensor test kit po kasi from 2018 to 2024 ay continuously nagbabago. Okay. So, as a molecular biologist, na-observe namin ang mga limitasyon ng unang mga biosensor test kit. I-develop namin siya ng i-develop hanggang maging user-friendly and field applicable. So, sa step po ng pag-commercialize ng isang biosensor test kit, kapag nagbabago po kasi ang mismong technology ng biosensor ay nagkakaroon ng revalidation. Revalidation po siya ng unang phase, nag-revalidate po na siya ng second phase, and ng third phase nag-revalidate po siya. So napaka-importante po ng revalidation dahil malalaman po natin dito yung tinatawag na diagnostic sensitivity at diagnostic specificity. Etong dalawang bagay po na to ay malalaman natin kung gaano ba ka-accurate ma-detect ang leptospirosis or schistosomiasis sa baha o mga environmental waters. So, ito ay isang pinaka-crucial data na kailangan ng FDA para malaman kung karapat-dapat ba siyang bigyan ng lisensya. So, ngayon po, we are looking for technology partners din po and other funding agency, local government unit, and national government na din po para may request po sana namin ang karagdagang pondo para po maipakita namin sa FDA ang mga diagnostic sensitivity at specificity ng aming biosensor. Ayun naman pala, oo. So talagang sana po sa ating mga concerned na government agencies, karinig po ng panawagan sa atin ni Sir Aldrin, naway matulungan po natin sila, no? Kasi napakaganda po nito. And considering na phase 1 to 3, meron po tinatawag na revalidation para po isuriin yung diagnostic sensitivity at diagnostic specificity, or siguro sa mas madaling sabi yung kung gaano siya ka-epektibo at kung gaano nga siya karapat dapat na gamitin, no? At
mabigyan ng lisensya kasi syempre hindi naman po tayo maglalabas lang ng gagamitin ng tao na hindi po vinalidate, 'di ba? Ayaw naman po natin 'yun. So yun po ang kanilang gustong mangyari at nakita na rin naman natin yung improvement phase 1, 2, 3. Hindi na po yun biro, no? Marami na pong pinagdaanan at gusto po natin na magtagumpay din itong mga developments na to. Nabanggit na rin natin, sir, phases 1, 2, 3. Meron pa po ba kayong iniisip na innovation para sa test kit na to? Or ano po ba yung nakikita nyong future pa ng project na ito? Nung bumisita po kami sa Leyte, parang nag-observe ng mga researcher or miyembro ng project na meron pang may improve ang test kit. Okay. Gusto po ng team na ma-develop siya on paper-based. So, para test strip po siya. Strip na siya. Ayun, opo, yung ganon. Tapos parang ilulublob mo po lang siyang ganyan, ng papel. Piraso ng papel, opo. Yun po ang future direction ng project na ito. Okay. Para mas maging bumaba ang presyo ng kit na ito. Dahil initially po, based on our financial and business research, nagpepresyo po ang isang kit na naglalaman ng 12 test ng 4,163 pesos. Oh, okay. So, mahal po pala siya. Kasi 12 nga naman na ano bang tawag doon? Biosensor, no? Okay. So, ito sinasenya sa naakaw ng aking mga producers dito. So, syempre, gusto rin naman natin makapagbahagi, lalo na po sa ating mga young, aspiring innovators. So, ano po ang inyong mensahe sa kanila at siguro ang inyong final message na lang po, Sir Aldrin? Ang mensahe ko po sa mga kabataan na na-inspire mag-conduct ng innovation or mag-develop ng innovation para maging future innovators is maniwala lang po sa sarili. Yun po ang pinaka-importante. Kung may naiisip sila na innovation na bago sa bansa at makakatulong sa bansa, magtiwala po sila at alam naman po namin, kami po sa pamumuno po ng aming project leader is very supportive po ang government pagdating sa mga ganitong innovations. And then po, on my final message, hopefully po ang national government ay maging patuloy na matulungan ang mga ganitong uring innovations dahil marami po tayong mga innovators sa Pilipinas. And then kailangan lang po natin silang patuloy na suportahan para magamit po para sa mga Pilipino. At para sa mga Pilipino din naman po ang mga dinidevelop ng mga innovators muna. Ayun, maraming salamat po, Sir Aldrin. Napakagandang mensahe. Naway suportahan palalo ng pamahalaan ang mga innovation na ito at mga innovators na patuloy na lumilikha ng mga proyektong ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Aldrin. Sa uulitin po. Maraming salamat din po, Miss Bea. Okay, yan po si Sir Aldrin Corpuz, molecular biologist at researcher po ng Central Luzon State University sa pakikipagtulungan po sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development. Napag-usapan po natin ang rapid on-site test kits para sa leptospirosis at schistosomiasis. Magbabalik po pala tunturang usap-usapan makalipas ang ilang paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery.
Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-usapan. Nakikinig pa rin po kayo at nanonood sa Radyo Pilipinas World Service. Siyempre po, live nyo po kaming napapakinggan na rin sa online radio na tinatawag ng Radyo Pilipinas World Service, Presidential Broadcast Service, audio streaming. Para po sa mga wala pa ng receiver na ito, i-download nyo po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store at sa Apple Store naman po para sa mga iPhone users. At syempre, magre-request na rin kami, baka pwede nyo pong i-like at i-follow at syempre mag-subscribe na rin po kayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at sa aming YouTube channel. Sa ikalawang bahagi ng ating programang Usap-usapan ay eto na. Naging usap-usapan nga po sa ilang kababayan natin na nagtatrabaho sa Business Process Outsourcing o BPO industry ang banta nitong panukalang Keep Call Centers in America Act ng Estados Unidos. Narinig niyo po ba ito? Ayon sa mga ulat, ipinakilala ang panukala sa US Senate noong nakaraang buwan. Layunin nitong magpatupad ng mas istriktong restriksyon sa mga kumpanya sa Estados Unidos na nag-outsource ng kanilang call center operations. Gaano kaseryoso ang banta ng panukalang ito sa industriya ng BPO sa Pilipinas at syempre sa ating mga call center agents dito sa Pilipinas. Kasama natin live via Zoom si Sir Lian Porquia, ang founder po ng BPO Industry Employees Network o BIEN Pilipinas. Magandang araw po, si Bea Gaza de Guzman po ito. Welcome po sa Usap-usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sir. Good morning, Miss Bea, and magandang umaga rin po sa lahat ng tagapanood at tagapagpakinig ng Radyo Pilipinas World Service. Thank you, sir. At pinaunlakan niyo po kami kahit po ay baka rest day ninyo, no? Maraming salamat po sa inyong oras. Ngayon, gusto namin makibalita sa inyo bilang kayo po ay founder nitong organization na pumuprotekta at nagsusulong ng karapatan ng ating mga empleyado sa BPO industry. Aalamin po namin sa inyo kung ano po yung reaction ninyo dito sa isinusulong ng United States na measure, Keep Call Centers in America Act, sir. Unang-una, Miss Bea, medyo nakakalungkot na may ganito palang panukala sa Estados Unidos. Mm-hmm. And maliban sa nakakalungkot, medyo nakakabahala rin, no? Lalo na sa mga manggagawang BPO workers dito sa Pilipinas at kahit saang mang parte ng mundo. Mm-hmm. Pero gusto rin nating linawin na hindi tayo tutol, no, na siguraduhin or tiyakin ng gobyerno ng Estados Unidos na magkaroon ng security of tenure and at the same time, yung job security din sa bahagi ng mga manggagawa doon sa Estados Unidos. Mm-hmm.
Alam naman natin na malaking epekto rin kasi ng globalisasyon, ng outsourcing sa mga manggagawa doon sa Estados Unidos, na ang naging epekto nito ay ang pagtanggal din sa kanila dahil yung trabaho nila ay nilipat na sa mga bansa tulad ng Pilipinas, India, at iba pa kung saan nakikita ng mga kumpanya, ng mga multinational companies na mas mura yung pag-operate ng kanilang mga negosyo. Sa kabilang banda, sa bahagi ng BN Pilipinas, nakakabahala ito, lalo na sa ating mga manggagawang Pilipino, mga BPO workers, call center workers, dahil directly, ang epekto nito sa atin ay tayo naman yung mawawalan ng trabaho. Kaya balancing act din to sa bahagi ng gobyerno ng Estados Unidos at kahit ng gobyerno ng Pilipinas, na magkaroon dapat ng kasunduan na hindi basta-basta na bawiin ang mga trabaho dito sa Pilipinas sa mga call center, and at the same time mawalan rin yung mga manggagawa sa Estados Unidos ng kanilang trabaho. Kaya ang gusto sana nating mangyari na habang tuloy ang operasyon at negosyo ng mga call centers ng mga outsourcing BPO companies na to dito sa Pilipinas, sinisiguro rin na dapat ng gobyerno ng Estados Unidos na may sapat na suporta ang kanilang manggagawa doon. Ayun, napaka-selfless po ni Sir Lian, So, hindi naman niya po talaga finocus lang ang kanyang concern na, naku, hindi, kasi mawawalan kami ng trabaho. Syempre, inisip niya pa rin po, may mga call center agents din naman po ng mga Amerikano at concerned din siya sa mga yon, na totoo nga naman, meron din pong epekto yun sa kanila. At syempre, ang sabi nga niya dito, yung word is balance, Balance both sa Philippine government and sa US government siguro. Ang sabi niya, pwedeng magkaroon ng kasunduan para ito po ay mahanapan ng paraan. Tanong lang rin namin, Sir Lian, napag-aralan niyo po ba yung act at ano po ba kaya yung nilalaman nito at gaano po kaseryoso yung epekto nito kung sakaling maipasa siya bilang batas, sir? Yes, itong keep the call center in America or yung HR 4954 na pinanukala sa Kongreso ng Estados Unidos. Actually, nung una nating nakita ito, medyo malabo yung mga words na ginamit, kasi specific kasi sa call center. So what do I mean by this? Kasi sa mundo ng outsourcing, sa mundo ng BPO, isang bahagi lang doon yung call center. Okay. In fact, yung pag-outsource ng call center itself is a different entity and a different business altogether, Ibig sabihin nun, may telco, kunyari, telecommunications company sa US, na kung saan meron siyang sarili niyang call center. At madalas, ito yung kalakaran ng call centers doon sa Pilipinas. Kumbaga, in-house sa isang telecommunications company na may sarili siyang call center. Ang nangyayari, itong mga telecommunications company na to, ina-outsource nila ang business process ng contact center or call center sa iba pang kumpanya tulad ng Teleperformance, Concentrix, na kung saan merong global operations. Ibig sabihin yan, kung ang bill mismo na HR 4954 na pinanukala sa US ay specific sa call center, hindi nito in-specify kasi na outsourcing. Okay. Mas call center lang. Ibig sabihin, kung ang telecommunications company ay nilipat niya yung kanyang operations ng call center niya sa ibang bansa. So, medyo technical siya, Medyo may legal and technical framework na kailangan pag-aralan. Kaya, and at the same time, nasa initial phase pa lang yung batas na ito. Kung baga, kung sa Kongreso natin, parang nasa committee level pa lang. Hindi pa nga nasisimulang talakayin sa komite. Ibig sabihin, medyo mahaba-haba pa yung aabutin nitong batas na ito
Although, ang medyo nakakabahala rin kasi na nabanggit na ni US President Donald Trump na isa sa mga priorities niya is yung pag-ensure na maibalik ang mga negosyo, ang operations ng mga negosyo doon sa Estados Unidos. So, kung titignan natin yung panukala, yung HR 4954, medyo malabo, no, kung ano bang gusto niyang tukuyin na call center or contact center. Kasama ba rito yung outsourcing or yung mga in-outsource na call centers or yung mga call centers directly mismo na mga kumpanya na merong call center services. So, isa yan siguro sa kailangan linawin. And sa bahagi rin ng BN Pilipinas, actually yung sinasabi ng Kongreso, ng sponsors ng HR 4954 na meron daw silang endorsement or meron silang nakuwang endorsement, which is yung Communication Workers of America, is a global partner din ng BN Pilipinas. So may bilateral discussion and pinag-uusapan din to, and nung naglabas ng endorsement ang CWA or Communication Workers of America, nag-usap tayo kagad sa kanila, nag-reach out tayo sa kanila para mas maunawaan kung ano ba yung laman nitong batas na ito. Okay. Ayun. So, malinaw po yun. Meron po siyang technicalities and kumbaga legal aspects, no? Ang tanong na maganda ni Sir Lian ay ano bang ibig nyo sabihin sa call center? Yung call center ba na dito sa Amerika ay kumbaga meron siyang yung in-house na ba nilang call center operations at kumukuha pa sa mga ibang bansa tulad ng Pilipinas? O ano ba yung ibig sabihin doon, no? Kailangan malinaw yun, no? Para alam natin na ilan ba yung mga maaapektohang Pilipino nandito sa BPO industry. Speaking of, Sir Lian, ilan naman pong percent ng ating mga employees na nagtatrabaho sa BPO industry ang naaapektuhan in terms of yung pong mga sakop or damay doon sa mga mismong call center na sa US? Kasi for sure naman po, hindi lang naman po US ang merong call center dito sa Pilipinas. Baka po Australia or UK, no? Meron po. So siguro hindi lang naman tayo nakadepende sa isang bansa lang. So perhaps you can give us a overview para malaman ng mga tao yung concern na ito. Yes, that's a good question, Ms. Bea, para ma-contextualize din ng tagapakinig. Ang global, batay sa pag-aaral ng BN Pilipinas, ang global market share ng Philippines, no, in terms of outsourcing, ibig sabihin sa cloud na nito hindi lang yung contact center or call center, no, anything under sa umbrella ng business process outsourcing, nakukuha ng Pilipinas ang 20% ng share nito sa buong mundo. Okay. May kakompetensya tayo, which is yung India. Medyo malaki-laki yung share din nila sa outsourcing. Andyan din po yung Colombia, South Africa, Vietnam, at iba pang mga bansa. Pumapangalawa ang Pilipinas, in fact, in terms of market share, global market share sa outsourcing. Kung particular sa contact center or voice services, sinasabi natin, 60% ng outsourcing sa Pilipinas ay itong voice services or contact centers, call centers. Kung particular sa US, halos 90% ng 60% na yon ay servicing US clients or US companies. So, kung Sir Lian, pakiulit nga po, 60%, doon sa 60% na yon, ilang porsyento po? Ang 90% ang US. Okay. 90. So, malaki-laki din kasi although sabi nyo nga may Australia tayo na mga clients, may iba pa tayong mga bansa na ibang clients, pero kalakhan, no, sa voice services natin ay mga kumpanya galing sa US. Okay. Now, kung titignan din natin ang datos ng gobyerno, 1.9 million ang target nga for 2025. So kung ibabati natin 2024, 1.7, 1.8 million BPO workers or contact center workers dito sa Pilipinas. Halos 60% niyan ay voice
at yung 90% ng 60% niyan ay servicing, no, or providing services sa call centers sa US. So roughly that's about malapit-lapit na rin sa 1 milyon na mga manggagawang Pilipino. Ayun, so 1 million. Ang dami pa rin po noon, ano? So hindi pa rin po siya biro. Marami pa rin pong Pilipino kung sakali ang maaapektuhan. At ano na rin natin, no, Sir Lian, napaka-importante ng BPO industry sa Pilipinas, no? Kasi ang dami po talaga mga Pilipino nagtatrabaho dito. Would you know po kung ilang percent ang contribution po ng ating BPO sa economy ng Pilipinas? Meron po ba tayong data? Yes, actually, kung balikan natin yung kasaysayan ng industriya, ng BPO industry, tinawag na tayo dati, no, early 2000 towards 2010 na sunshine industry kasi booming ang BPO. In fact, ang growth, yung unprecedented growth ng BPO dito sa Pilipinas, malaki yung ambag niya sa service sector bilang isang malaking industriya, no. At the same time, yung revenue na nakuha natin, no, sa BPO nung 2024 batay rin sa government data, umaabot ng $38 million or katumbas ito ng halos 1.2 trillion pesos. Na kung titingnan natin, no, sa GDP, halos 2 to 3% na ito ng GDP ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung magbabatayan lang natin yung mga numero, yung datos na to, malaki ang halaga at importansya ng BPO industry sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. In fact, nung panahon ng pandemya, isa sa mga dahilan kung bakit na-sustain ang ekonomiya ng Pilipinas, or kung di man na-sustain, no, hindi bumagsak ng malala, ay dahil din sa BPO industry kung saan sa kabila ng lockdown, sa kabila ng pandemic, tuloy-tuloy ang operasyon nito, lalo na dito sa Pilipinas. Ayun. So, nakita natin, 2024 revenue based on data po, $38 million o katumbas po sa Pilipinas, 1.2 trillion pesos ang ambag po ng BPO industry sa ekonomiya ng bansa. 2 to 3% po ito ng GDP ng Pilipinas. So, hindi... Ms. Bea, that's 38 billion US dollars. Billion. Ayun, billion US dollars, yes. Yes. 38 billion US dollars. No? So, ang laki po. So talagang sayang po if ever po na mangyayari itong pinupush ng Trump administration na Keep Call Centers in America Act. Dahil yun nga po yung kampanya niya kumbaga, America First nga yung sabi niya. Pero doon naman tayo sa solusyon, Sir Lian, dahil syempre gusto natin hindi tayo naglalatag lang ng problema. Mayroon po ba kayong rekomendasyon kung paano po itutugunan at kung meron po kayo naiisip na paghahanda, parang preventive measure naman po tayo, sir? Una sa tingin natin, hindi napapanahon, no, itong Keep Call Centers in America or yung HR 4594 dahil sa kung titingnan natin ang pangangailangan ng ekonomiya ang ekonomiya sa buong mundo, no, hindi lang ng Estados Unidos, hindi lang sa Pilipinas. Nasa panahon na tayo ng sinasabi nga nila globalisasyon, sinasabi nga nila na yung outsourcing, etc. etc. Ibig sabihin nun, hindi porket nasa Pilipinas tayo or hindi porket nasa US sila ay mag-aagawan na tayo ng trabaho. Hindi ganun ang direksyon dapat at ang pagtingin ng gobyerno ng Estados Unidos or kahit man ng gobyerno ng Pilipinas. Ang direksyon dapat natin ay papaano natin tulungan pareho ang mga manggagawa sa kahit saang man panig ng mundo, mapa-US man yan or dito sa Pilipinas. Kaya kung sa bahagi ng US, ang rekomendasyon natin at i-forward din natin to, no, sa partner natin doon sa Communication Workers of America na dapat tugunan nila kung ano yung pangangailangan ng mga manggagawa na hindi dapat nakakaapekto or hindi dapat mawawala ng trabaho ang ibang manggagawa sa ibang bansa.
Pangalawa, kung usapin ito ng pag-i-insure or ang pag-revive ng ekonomiya ng Estados Unidos, sa tingin naman natin, hindi solusyon yung pagbawi ng mga trabaho dito sa Pilipinas dahil unang-una, kaya nga dito sila namuhunan kasi mas malaki yung profit, mas malaki yung revenue dahil nakakasave ang mga kumpanyang ito. At kung titignan natin kung ano ba yung objective ng pag-invest sa ibang bansa para mas makasave sila, hindi solusyon yung pagbalik doon sa US. Samantalang tuloy-tuloy pa rin naman yung mahal na operation or yung magastos na operation ng kanilang negosyo doon sa Estados Unidos. Sa kabilang banda, kung dito naman sa bahagi ng Pilipinas, although kinikilala natin yun yung kahalagahan ng BPO industry sa ekonomiya ng bansa, dapat paghandaan pa rin ng gobyerno ng Pilipinas na may sasalong industriya para sa yun nga, sabi natin, hindi lang sa 60%, no, kundi sa kabuang 100% ng BPO workers. Tandaan natin dahil nga may angking katangian ang outsourcing, which is kung ayaw na ng client mamuhunan kunyari sa Pilipinas, walang magagawa ang Pilipinas kundi yung kumpanya, babawiin niya talaga yung kanyang negosyo. So, ibig sabihin yan, yung gobyerno ng Pilipinas dapat paghandaan niya ang mga industriya, dapat magbuo siya ng mga industriya dito sa bansa natin kung saan pwedeng gamitin at i-maximize ang talent, ang skill, ang profession ng mahigit 1.8 million Filipino workers. May opportunity tayo actually bilang bansa na magbuo ng mga pambansang industriya, mga national industries na meron ng existing dati pa man. Ang question lang naman dyan is kung willing and interested talaga ang mga namumuno, ang mga Kongreso, Senado na mag-craft ng mga batas na suportahan na makapagbuo tayo ng mga sarili nating industries. Kung kaya ng ibang bansa, yung mga kapatid natin sa Southeast Asia na magtayo ng mga industries, sariling industries, solid industries, or kahit mga soft industries man, services, etc., na hindi kailangan maging highly dependent sa investments ng ibang bansa, baka kaya din nating i-explore yan. Yun nga ang boon and bane din kasi sa BPO, sa outsourcing, dahil nga heavily dependent siya sa investors, sa multinational company investors, medyo tagilid yung mga agreements na yon, lalo na pagdating sa business decisions, sa management prerogative, kung papaano nila gusto i-operationalize ang kanilang negosyo. So kung ayaw na ng clients sa Pilipinas for whatever reason man yan, walang magagawa ang gobyerno ng Pilipinas kundi sundin kung ano yung gustong mangyari ng negosyo. Yes. So yun yung opportunity naman natin doon. Hanapan natin or gawan natin ng paraan na saluin itong mga magiging apektado ng pagtanggal ng BPO sa Pilipinas. Ayun, napakagandang suggestion from Sir Lian dahil dalawa ang magiging benefit. Una, masisiguro natin na sakali mangyari ito, hindi tataas ang ating unemployment rate. And at the same time, self-sustaining na ang Pilipinas, no? Meron na siyang mga industriya na nabuo at kaya pa niya mag-employ ng mga Pilipino, no? So, napakagandang suggestion, maaari sigurong pag-aralan, no? So, ito, gusto ko man pong pahabain ang ating talakayan dahil napaka-fruitful nito, Sir Lian. Meron na lang po ba kayong mga final message or kung meron po akong mga hindi pa naitanong na gusto niyo pa pong bigyan ng linaw, sir? Yes, actually malaking bahagi nito, Miss Bea, yung epekto rin ng artificial intelligence. Bahagi kasi ng HR 4594, sinasabi nito na i-maximize yung artificial intelligence. Kaya babalik kami dun sa intent. Ano bang intention ng batas na yun, no? Yep. Which is gusto ba talagang protektahan ang
interest ng mga manggagawa sa Estados Unidos, mga Amerikano, mga working class, no? American working class, or mas naghahanap sila ng iba pang paraan paano paano palakihin pa rin yung kita while at the same time compromising, no, sa job security ng mga manggagawa. Malaking bahagi diyan yung artificial intelligence. Kaya kaakibat nitong nakakabahalang batas na to is yung pag-aralan din natin kung ano yung epekto ng AI sa Pilipinas. Kasi kung meron man mas urgent at immediate threat, no, sa mga manggagawa, BPO workers, yun ay yung papaano tatanggalin or papaano mawawala ng trabaho ang mga BPO workers dahil sa AI. Kahit maipasa or hindi man yung keep call centers in America bill na yon, mas immediate yung threat ng AI dahil nararanasan na natin yung tanggalan sa BPO dahil sa AI na ito. Ayun, so napakaganda mensahe at very angkop sa ating modern times, no? You have to adapt sa artificial intelligence. Magandang mensahe. Maraming salamat po, Sir Lian Porquia, founder po ng BPO Industry Employees Network o BIEN Pilipinas, sa inyo pong oras na ibinigay sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Usap-Usapan, Sir. Maraming salamat din po, Miss Bea, at mabuhay po ang Radyo Pilipinas World Service. Mabuhay din po kayo. Sa uulitin po, Sir. Okay, yan po si Sir Lian Porquia, ang founder po ng BPO Industry Employees Network o BIEN Pilipinas, na tumalakay sa US, itong act, Keep Call Centers in America Act, at ang epekto nito sa ating mga empleyado sa BPO industry dito sa Pilipinas. Kung wala na po tayong oras, bago po tayo tuluyang magpaalam, nais po muna natin magpasalamat kay Sir Milo Jonelo sa ating technical side at ang Wirecast operator natin, kay Justine Osias. Ang ating po nakasama sa production side, sina Jerome Toledo at Erwin Peñano. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service.